everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Siyempre, reaction natin dito sa welcome ceremony para sa mga kandidata dito sa Miss World kung saan ginaganap sa Vietnam. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging nakatutok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre pag-uusapan natin ngayon yung welcome ceremony ng mga kandidata dito sa Miss World. So ito na nga, 111 candidates or 111 country ang nagko-compete ngayong sa Miss World 2026. My gosh, ang dami, no? Ang hirap mag-shine, sa totoo lang. Pero kung iisipin mo naman, ilan-ilan lang din naman yung masasabi mong mga magaganda talaga at hindi naman lahat ay talagang kabog. But sabi ko nga, 111, madami pa din yan. Siyempre, mausisa ang Miss World pagdating sa pagpili sa kanila mga reyna, di ba? Kung iisipin mo, hindi talaga sila basta-basta lang nagpapanalo ng ganun-ganun lang. Pero kailangan talaga, ang beauty talaga, beauty with the purpose. Ayun, ganon. And then, of course, kamustahin naman natin ang ating pambato na si Asia Rose Simpson. Well, ang masasabi ko si Asia ay isa sa mga stunning kanina dito sa welcome ceremony ng Miss World. At masasabi ko, in fairness sa kanya, no? Palaban. Wala masyadong mga matatangkad dito sa Miss World ngayong taon na to. Hindi mo masabi na parang nakakatakot lumaban kasi ang tatangkad nila, hindi. Parang feeling ko, hindi naman sila masyadong katangkadan. By continent, ipinakilala ang mga kandidata at syempre, kanya-kanyang eksena. Nakasuot sila ng tawag dito, ng traditional dress mula sa Vietnam na talaga naman pag sinabing Vietnam ay yun yung tatak na damit, di ba? And then, masasabi ko, para ako nanonood ng Miss Cosmo. So, yun. So, syempre, nasa open area sila. And then, ano sila, outdoor, di ba? Outdoor kung tawagin. Tapos, ang laki-laki ng stage, panalo. So, talagang hindi magsisiksikan yung 111. Pwede pong mag-split at tumbling sa sobrang laki ng entablado. Parang ang Miss Cosmo, ang napansin ko sa Vietnam, para silang old traditional, na meron sila sa kultura nila. Yung para akong nanonood ng mga galing sa Cambodia, yung mga ganon. So, parang yung salita nila, pag pinapakinggan ko, parang malapit sa Cambodia, yung tunog ng boses, and then plus yung beauty ng Vietnamese, parang ganun din. Malapit sa Cambodia, mga ganun, Cambodia or Laos. Tapos, kapag, para silang tawag dito, basta iba yung pageant nila, nakakaloka. Para akong nanonood yung tinatawag dito na, yung mga drama show na inaatinan sa mga ano-ano ganon. Pero kanina ang daming tao. Katulad din na, kaya pala yung Miss Cosmo, hindi ako magugulat kung bakit ganon kadami yung tao na nanonood. Kasi mahilig pala talaga din sila sa pageant. At talagang dinadayo nila, ganong katindi. In fairness daming tao. And then, ayun. So, syempre, hindi ko alam kung naramdaman nyo rin yung naramdaman ko. Panalo ang mga candidates, di ba? So, yung iba walang salakot na suot. Ayun ang wino-worried ng mga tao sa Pilipinas na parang hindi kayo makademerito kay Asia dahil wala nga daw salakot na suot. Actually, hindi lang naman sa Asia ang walang salakot. Sa Puerto Rico, wala din. Tapos sa Asia, dalawang country ang walang salakot, si Maldives, saka si Mongolia ba yun? Yun. So, wala silang salakot. Pero, tawag dito, parang feeling ko okay lang naman kung walang salakot. Kasi,
depende, oo. Mahirap naman kung siya lang mag-isa, walang salakot. Eh, si Puerto Rico nga wala, eh, oh, 'di ba? Anyway, so kanino ba tayo mga nagandahan? Oho, na parang feeling natin, ay malakas ang laban nito. Actually, pagdating dito sa Americas and Caribbean, gusto ko yung beauty ni Brazil. Oho, yung beauty ni Brazil talagang pak! Oho, 'di ba? And then si Cayman Island, gusto ko din yung beauty niya. Napaka ano soft ng dating, yung ano lang, yung rehinahan yung dating, gano'n. Dominican Republic, in fairness, gusto ko siya. Ewan ko kung gusto niyo siya. Panama, hindi man lang natutukan si Panama ng spotlight ng camera, no? Ayun nga yung camera angle, hindi masyado maklaro. Parang dito ba o doon ba yung mga ganon, naloka ako. And then, gusto ko din, syempre, si Puerto Rico. In fairness kay Puerto Rico, maganda si Puerto Rico. And then, Venezuela. In fairness, maibubugay yung beauty ni Venezuela. And then, pagdating sa Africa, wala naman ako masyado nagustuhan sa Africa. Parang feeling ko, iisa yung mga mukha nila. So, Somalia, gusto ko yan. And then, sa kasi South Africa, si Tanzania. Silang tatlo lang yung nagustuhan ko doon. Tingnan natin sa mga susunod na game kung sino pa yung magsashine. And then, sa Europe naman, syempre gusto ko si Belgium. Gusto ko yung beauty ni Belgium. Czech Republic, in fairness, hindi naman siya ganong kaganda talaga, pero isa siya sa mga elegante yung beauty. Oo. Denmark, in fairness, maganda si Denmark. France, ay si France, hindi naman pala siya ganong kabongga yung beauty niya. May charm lang, pero hindi ko masasabi na wow, 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 walang ganon, no? Kay France. Nagulat nga din ako, kala ko magandang maganda talaga. Siguro mas bagay sa kanya yung nakapusod yung hair more than doon sa nakalugay. Kasi pag nakalugay, hindi mo na ma-appreciate yung beauty. Hindi katulad nung unang kita ko sa kanya na nakapusod yung hair niya. Ay, ang ganda. Di ba? Pero parang piling ko lalaban niya si France. And then, gusto ko rin si Hungary, in fairness. Kosovo, simplihan lang yung beauty. Pero wow. Pagdating naman sa Asia, syempre, kabugera ang mga candidate sa Asia eh. Isa na sa mga nakita kong kabugera talaga si Vietnam. In fairness kay Vietnam, paano naman kasi siya naman yung host country. Kaya mag-expect ka na papasok talaga yan si Vietnam. Isa yan sa mga mahigpit na kalaban pagdating sa Asia. Parang feeling ko it's between Vietnam and Philippines ang makakarating talaga sa top 2. Ganon ng sa Asia. And then, gusto ko rin si Thailand. In fairness kay Thailand. And then, Malaysia, in fairness. Nakita ko parang tinig si Malaysia dito sa Asia. Indonesia, hindi naman ganun kabongga yung beauty ni Indonesia. Pero, may laban din. Si Cambodia, paandar. Eksena si Cambodia. Pero sa lahat, isa sa mga nakita ko parang ang ganda ni India. Hindi ko alam kung napansin niyo yung beauty ni India, pero may binubugay yung beauty ni India in fairness. Di ba? Si India, si Vietnam, parang feeling ko, and Philippines. Maganda yung performance ni Philippines kanina. Pag tinignan mo, she's a very, elegant the way kung paano siya nag-present. Gusto ko yung eksena niya, gusto ko yung lakad niya. Talagang marunong talaga si Asia. In fairness kay Asia, lumalaban talaga siya. At pulido yung galaw ni Asia. Yung kung paano siya papalo, kung paano siya papasok, kung paano siya exit, di ba? So yun, in fairness, paano naman kasi dancer daw to, kaya ganyan yan kabongga. Talaga naman yung lola mo, gusto niya mag-shine na. Sa 100, sa bagay, 111 kasi yung candidates, kaya yung lola mo talaga todo na, tinotodo niya na, in fairness. So, I love her. And then, nagmukhang concert yung yung tawag dito, yung ceremony nila, dahil mas marami pa yung show, naluloka ko sa mga kanta-kantahan nila na, alam mo yun, na parang hindi nakaka-alive. And then, ano pa ba? Ayun, nakailang concert ba? Mas marami pa yung labas ng mga concert more than do sa labas ng candidates. Plus, yung the last part, ayun na nga lang yung highlight sa kanila, hindi naman highlights, yung parang finale, yung kumbaga parang dito na nga lang magpapakita yung ganda ng mga candidates eh.
tapos nakatutok pa yung camera doon sa singer. Oh, so yun, naloka ako doon. Yung paglabas ng kandidata, hala, sabog-sabog na sila. Ang alam ko, nag-rehearse sila eh. Pero kanina, yun doon sa last part, hindi ko gusto kasi parang, alam mo, labo-labo na sila. May naglalakad dito, may naglalakad doon. Parang nasa palengke, ganon. So, ganon yung, ano ko, parang feeling ko na parang hala, yung candidates, hahanapin mo talaga yung kandidata kung nasan siya eh. Kasi parang sumabog na sila. Yung, eto, nagpupungkumpulan dito. Pagkatapos may naglalakad doon sa gilid. Parang hindi naging proper. Tapos yung ibang candidates, doon sa last part tong pinag-uusapan natin ha, parang hindi niya alam kung saan siya pupunta, kung dito ba siya tatayo, or lalakad din ba siya sa harapan. Yung mga Europe countries, saka yung, ano, tawag dito, Americas, ay nako, nagkagulo sila doon, tumpukan sila doon sa gitna. O, di ba? So, yon. So, medyo nakakaloka yung part na yon. And, ayun lang, yung masasabi ko sa kanila. So, welcome ceremony naman to. Wala naman tong bearing pa, di ba? Sabing gano'n, wala naman daw tong bearing sa competition. Pero syempre, dito pa rin yung kinakailangan mo magpa-impress doon sa mga nakaupong sponsor, orado, or kung sino man. Yung mga nakaupo doon, ang dami-dami na hindi ko alam, judges ba sila or bisita. So, kanina, sa pagbato natin na si Asia, parang feeling ko, ginawa niya yung best niya. And then, talagang dito pa lang paandar na siya. At in fairness, ayun yung maganda. Sa simula pa lang, eksena ka na, paandar ka na. Huwag mong hintayin yung kung kailan lang lalabas yung dapat mong ilabas. Dito pa lang, maganda sa simula pa lang, nakitaan na natin kagad siya na alam mo yun, very competitive, alive siya, talagang ibinibigay niya yung lahat para walang regrets, di ba? So, in fairness kay Asia, malakas ang nakikita kong laban ni Asia dito at isa siya sa mga nakikita kong papalo. Ang maganda kasi kay Asia, bukod doon sa maganda na yung mga pinapakita niyang execution, maganda yung ipinapakita niyang galawan. Bukod doon, alam mo pag once na nakalusot siya sa semifinals or naging finalist siya dito, alam mo na may ibubuga pagdating sa kudaan kasi marunong yung bata. Alam mo yun, parang well-experienced siya, ganon. Pero bata pa siya, 19 lang siya. Pero yung maturity niya nandoon. And then plus, alam mo na marunong magsalita at authentic kasi yung bata. Yun, authentic yung pinapakita niya. Isa siya sa mga nakita ko na okay, potential. Kanina, parang feeling ko, kasi since na dancer siya, kaya ganun talaga yung move niya. Ibinibigay niya yung best niya. And then, parang feeling ko well prepared. Oh, so yon. Kaya abangan natin ang magiging laban syempre ni Asia dito sa Miss World. At hindi ko alam kung natuwa kayo sa ipinakita niya. Pero gusto ko yung mga move niya, gusto ko yung pagiging elegante niya, very polite talaga yung mga eksena niya, di ba? So yun, kaya let's see kung saan nga ba makakarating ang laban ni Asia dito sa Miss World. Pero ikaw ang tatanungin ko, ano naman ang reaction mo dito sa naganap na ano, tawag dito, welcome ceremony nila para sa mga candidates or sa country na 111 dito sa Miss World? Ikaw ba, nasayahan ka ba sa mga nakita mo? Or isa ka rin sa mga na-bored na katulad ko? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa love and support. Sa mga hindi pa nakaka-follow, baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.